May napanood tong video ni Vice Ganda at nung napanood ko yun ay talaga namang nag-agree ako sa kanya. Panoodin nyo to. Di ba, prangkahan na tayo. Pag may naabot ka sa buhay, mas mababait sa'yo yung mga tao. Di ba? Mas close ka ng mga kamag-anak mo pag may napatunayan ka na. Oo, dati nga pag nag-usap-usap, itong mga to, nung tanda, ino-okray tayo kasi tatlo tayong bakla sa pamilya. Oo, pero ngayon, porkit na sa TV ako, uy, ba't hindi ka nagpupunta sa bahay? Oh, talaga ba? Samantalang dati, ino-okray nyo kami kasi puro kami bakla. Yung gano'n. Picture naman tayo, talaga ba? Talaga natin ito maranasan sa mga kamag-anak natin pero hindi lang naman sa kanila. Pwede mo rin ito ma-experience sa circle of friends mo, sa mga kakilala mo. Yung tipong may mas paborito silang tao, depende kung sino yung pinaka-successful, kung sino yung may mas malaking naiaambag, kung sino yung may mas magandang trabaho. Yung tipong hinahanap-hanap nila yon at hindi matutuloy yung event or yung isang gimmick kapag wala yon. Pero kapag ikaw, na hindi ka naman masyadong nakakapag-ambag, presensya lang yung kaya mong ibigay, it doesn't matter kung wala ka o nandyan, tuloy ang lakad. Pero madalas mo talaga itong may experience sa mga kamag-anak, lalo na kapag ka-family reunion na. Malalaman mo na kung sino yung pinaka-paboritong pamangkin, pinaka-paboritong manugang, pinaka-paboritong kamag-anak. Depende kung sino yung pinaka-successful, kung sino yung may pinakamalaking ambag. Yung tipong kapag dumating na sa reunion yung pinaka-paborito nilang kamag-anak, saka palang ilalabas yung pinakamasarap na pagkain. Hindi nilalabas yun hanggat wala pa sila. Ipaghahain, bibigyan ng magandang upuan at magandang lamesa, tututukan ng electric fan. Alam mo yon. Tapos kung ikaw yung hindi masyadong nakakapag-ambag, dun ka sa kusina. Tagahugas ng pinggan, tagabili ng recados, utusan. Pero hindi ko nilalahat ang pamilyang Pilipino. Nakakalungkot lang isipin na meron talagang ganitong klase ng pag-uugali ng mga kamag-anak natin or ng mga tao. Personally, hindi ko naman siya na-experience. Maswerte naman ako sa mga kamag-anak ko. Pero hindi natin may tatanggi na isa ito sa pinaka-toxic na pag-uugali nating mga Pilipino. Na yung respeto nakadepende kung ano yung hanap buhay mo at kung magkano yung laman ng bulsa.